Ngayon, maglakbay tayo papunta sa isang bahay na nakahiwalay sa gitna ng gubat. Si Loren at ang aso niyang si Luna ay tahimik na namumuhay sa gitna ng puno at dilim hanggang sa biglang nagbago ang kilos ni Luna. Yun na. Luna. What? Go home. Luna, go home. No. No. Hindi. Luna, Tara, na. Tumigil ka. Sa isang gabi ng kanyang paglalakad, natigilan si Luna nang makita si Negrura ng gubat. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw niyang magpatuloy. Sinubukan siyang tawagin ni Loren pero mas malakas ang instinct ng hayop. Merong isang bagay doon na hindi natin nakikita. Pagkatapos nito, agad nagsimula ang aktibidad sa loob ng bahay. Anong problema? Ano? Big head, what? What's up? Nagsimulang tumahol si Luna sa walang laman na sulok at tumutunog ang doorbell kahit walang tao sa labas. Luna, halika na. Pinaka nakakatakot para kay Loren ay nangyari sa sala at naitala sa security camera. Huwag pumikit, tingnan ng estante. Pero hindi ako nagsisisi na hindi ko kaya sabihin sa iyo ang isang bagay. Labing siyang bago luminaw, 11 minuto bago luminaw. Ilang mga libro ang tinulak ng malakas, nahulog sa sahig na parang may dumaan na kamay na puno ng galit. Walang lindol o hangin, tila may dinakikitang puwersang umaangkin ng sariling teritoryo. Si Loren hanggang ngayon nakatira pa rin doon, pero ang tanong, hanggang kailan niya kakayanin? May mga bagay bang hindi dapat dalhin sa bahay? Nagmana ang lalaking ito ng ilang kahon mula sa lumang negosyo ng pamilya nila sa Mexico at itinago sa basement. Hindi niya alam na malaki pala ang kanyang pagkakamali. Nakarinig ng mga sipol mula sa ibaba ang asawa niya. Kahit may kaba at duda, nagpa siya ang lalaki na bumaba habang nagre-record. Ang sumunod ay isa sa pinaka-agresibong ebidensya ng poltergeist na nakita ko. Matagal na namin kasama ang multong ito. Sinubukan na namin lahat, pati Sage. Kaya ginawa na lang namin biro. Pero ayan sa lahat ng payo ninyo. Kumuha ako ng ilang gamit na minana ko mula sa 60 taong negosyo ng pamilya ko sa Mexico at marami akong namana. Kaya isa-isa kong nilalagay ang ilang bagay sa kahon sa basement. Sabi ng asawa ko, pumito siya at may narinig sa basement. Kaya pare, hindi ako sigurado kung dapat ko bang gawin. Itinutulak namin ang mga kahon para maupuan at laruin ng mga bata. Paglaruan o ginagamit na hindi bababa at titingnan ng impyerno. Ano ba yan bukas? Una, gumalaw ng bahagya ang isang kahon. Sapat na sana yon para tumakbo palayo, pero nagpasya siyang manatili. Sumagot ang nilalang ng may matinding galit. Walang duda, kamangha-mangha ang kuha dahil hindi basta nahulog ang mga iyon, kundi inihagis ng buong lakas mula sa isang dulo hanggang sa kabila na parang may dambuhalang galit na kamay na nagwali sa mga iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyang tumigil ang mga pangyayari. Marahil na iparating na ang mensahe na ihatid na. Pero ano nga ba ang laman ng mga kahon na iyon?
Kwento ito ni na Chase at ng asawang si Rachel na nagpalipas ng gabi sa bahay ng lolo ni Rachel. Isang lalaki ang namatay sa ari-ari na yon, 1 buwan lang ang nakalipas. Ayon sa kanila, mabigat ang pakiramdam sa paligid, parang makapal ang hangin. Pero habang naghahanda silang matulog, biglang nagbago ang atmosfera. And like, we're literally just. Tingnan mo ang pinto ng kwarto. Walang hangin na pumapasok, wala ring bukas na bintana. Pansinin mo kung paano ito gumagalaw. Mechanical ang galaw, hindi natural. Parang may di nakikitang puwersang humihila at nagtutulak mula sa kabila. Agad silang binalot ng takot, naramdaman nilang hindi sila welcome. Kaya ginawa nila ang pinakamatalinong bagay, nag-impake sila para makaalis agad-agad. Pero mag-ingat kang mabuti sa mangyayari mismo habang si Chase ay kukuha ng huling maleta. Sige, alis na kami. Na-empake na namin lahat ng gamit namin. Oh. Diyos ko. Oh, alis na kami. Nasa kotse na si Rachel. Alis na ako, parang hindi ko alam mo nangyayari. Doon, biglang sumara ang pinto sa likod niya at narinig niya ang takot sa kanyang boses. Ayon kay Chase, hanggang ngayon wala pa ring paliwanag dito. Ang tanong, ito ba ang lolo na pumipigil sa kanila o may mas malalim pang dahilan na nagbababala na wag silang pumasok? Sabihin mo, kaya mo bang tumagan ng ganoon bago tumakbo palabas? Nagkamali si William Sloan. Gumamit siya ng Ouija board para makipag-ugnayan sa espiritu sa kanyang bahay. Pinanggalanan siya ng nilalang bilang James William at mapanghamon ito, hiniling na patunayan niya ang kanyang pag-iral na handa namang gawin ni James. Igalo mo lang na kaunti, konting-konti lang. Alam kong kaya mo yan. Si Ma. Una mesedora na gumagalaw mag-isa ang una, nakakakilabot pero banayad. Pero gusto pa ni William ng igit pa. 1 buwan ang lumipas habang nanonood ng telebisyon, nagpakita si James ng medyo marahas. Nakaupo ako sa sofa doon. At nanonood lang ako ng telebisyon at nag-Facebook gaya ng dati. At nandito kami sa likod ng bahay. Si Baxter ay nakaupo sa tabi ko sa sofa. At si Hazel, ang batang ito ay nasa bandang likuran dito sa Bulwagan. At bigla na lang yung mga patayong kortina biglang kumalabog mag-isa. Parang may biglang dumaan o tumama sa kanila. Kumikilos sila ngayon dahil lang sa init ng heater. Kaya, Jason, palagi silang kumikilos. Kawawang Baxter, alam mo, lagi siyang kasama at gusto niya siya. Pero susubukan naming mangyari ulit ito. James, kung nandito ka, pakigalaw ulit ang mga cortina kasi maganda talaga at hindi ko yun nakuha sa video nung una. Hindi ko sigurado. Parang ganun niya. Vet. Jag var med kollade before.
Holy. Mira, hindi hangin ang mga kurtina. Nagkakagulo ang mga kurtina, nagbabanggaan sila na parang may hindi nakikitang tao na dumaan o may sumusuntok sa kanila ng galit. Si William ay natigilan lang, sinusubukan ni William na magsalita pero halatang halata ang takot sa kanyang boses. Ang Ouija ay parang pagbukas ng pintong mahirap isara. Sa tingin mo ba si James iyon o baka may mas masama lang nagpapanggap? Dati, puro masaya at pampamilyang video ang in-upload ni Jerry Bruce, pero mula Mayo 2009, naging talaan ng mga bangungot ang kanyang channel. Nagsimula ito sa ingay sa sala. Bumaba si Jerry at ang asawa niya para tingnan at nakita nila ito sa aparador. Hindi ko sure kung lahat ay masasabi ito, mga kaibigan. Tingnan mo ang hawakan. Ikinikilos ito mula sa isang gilid papunta sa kabila ng may lakas, na parang may taong natrap sa loob o desperadong sinusubukang makalabas para mahuli sila. Binuksan ni Jerry ang pinto ilang sandali lang pagkatapos at gaya na inaasahan, walang tao. Ngunit makalipas ang ilang linggo, mas naging matapang ang milalang. Kinukuna ni Jerry ng video ang kanyang munting anak na naglalaro malapit sa parehong aparador. Huwag mong palalampasin ang detalye ng laruan na makikita sa sahig. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pagkatapos ng ilang segundo, tumagilid ang laruan. Parang may di nakikitang tao na dumaan at sinipa ito. Hindi nagdalawang isip si Puerta, agad kinuha ang anak at tumakbo palabas. Anong gagawin mo kung may di nakikitang bagay na dumaan malapit sa anak mo? Pag uwi sa kanilang bahay, gusto lang ni Billy Golf mag-record ng sayaw para sa social media. Mag-isa ba siya? O akala lang niya? Mukhang inosente lang ang video. Parang isang nakakatawang video lang. Hindi niya man lang napansin ang kahit ano, pero nang malapit na niyang i-upload ito, nakita niya kung ano nangyayari sa likuran niya. Doon, may isang madilim na anino na mabilis na dumaan sa pintuan, tahimik at sobrang bilis. Tinanong ni Billy ang mga tagasunod niya kung ano yon. May nagsabing simpleng pagkakamali lang ito sa pag-unawa ng video, pero may naniniwala ring ligaw na espiritu ito na di alang na nakukunan siya ng video. Ano man yon, wala pang 2 metro lang siya mula sa kanya at tuloy lang ang sayaw niya na parang walang nangyayari. Kakauwi ko lang galing trabaho. Kailangan na itong itigil. Kailangan ko ng tulong, pakiusap. I-explore ko ito mamaya. Malakas na yumayanig ang pinto na parang may papasok, ngunit pagkapasok ay tahimik na.
At ang pinaka nakakabahala, isang manika na nasa kwarto, basta na lang nawala isang araw, bigla na lang naglaho. Marami ang naniniwala na may nakakapit kay Kale at ginamit ng entidad ang manika bilang sasakyan. Para sa kanila, nakakainis daw ang mga nangyayari, pero hindi delikado. Pero ganito naman talaga palagi ang simula, paggalaw ng mga bagay, paggawa ng ingay, sinusubukan ng mga hangganan. Ang tanong dito ay, gaano katagal bago ito maging marahas? Ang nangyari kay Joseph ay isa sa pinaka nakakatakot na pangyayari na nakita ko sa matagal na panahon. Lahat ay nagsisimula sa simpleng tunog, pakinggan ng iyak mula sa malayo. Sige mga pare. Sa tingin ko, medyo napuno na ako. Naririnig niyo ba yon? Anong kalokohan yun? Charlie, Cat's right here. She doesn't seem to be worried about it. Ipinapakita niya ang telebisyon para patunayan na totoo ang tunog at hindi lang pelikula. Pero pagkatapos, nagiging pisikal ang aktibidad. Ilang araw matapos iyon, may narinig si Joseph na ingay sa banyo, kaya nag-iwan siya ng kamera habang napapahinga. Lumipas ang isang oras. Walang nangyari, puro katahimikan lang. Pero mag-ingat ka sa kanang bahagi ng salamin. Kaya nakakarinig ako ng mga kakaibang ingay mula sa akin, mula sa banyo na ito. Kaya maglalagay ako ng camera dito para mag-record at tingnan kung may makuha tayong kakaiba. Hindi pa ako nakakuha ng kahit ano sa camera dati. Kaya umaasa ako na ito na ang unang pagkakataon. Pero parang tunog ng mga gasgas. Nakita mo ba, isa itong madilim na anino, malinaw na hugis tao na sumilip sa may pintuan, tumingin sa loob at mabilis na nawala. Si Joseph ay nasa kama, wala nang ibang tao sa kanyang apartment, may pumasok, tumingin at umalis. Hindi na matiis ni Joseph ang sitwasyon, kaya pinapatunayan niya sa mga tagasunod na walang tao. Bukas niya ang mga ilaw, binuksan ang shower, at gaya ng makikita mo mismo, lahat ay walang laman. Sige mga pare, gusto niyo ng update? Itong shower, dyan nagbabanyo ang pusa, kaya walang tao dyan, walang tao sa banyo, wala ring nakatago sa likod ng pinto. Sige, papatayin natin ang ilaw kasi ayaw nito sa maliwanag. Ayaw pang pangpakita ng nobya niya sa kamera, natatakot siya. Kaya sinubukan ni Joseph ang isang medyo delikadong bagay, nagpa siya siyang maglaro. Sinabi niya ng peekaboo sa dilim ng pasilyo. Hindi niya dapat ginawa yon. Ito ang fiancé ko, hindi ko. Gusto na mapabilang sa. Sige. Ayos lang, wala naman itong ginagawa. Hindi naman ito masyadong nakakatakot or may kakaibang ginagawa. Kaya naglalaro lang kami ng peekaboo. Peekaboo! Tingnan mo ang pinto. May isang matangkad at solidong itim na anino na pumasok sa frame, tapos biglang nawala. Sa isang iglap, sinipsip nito ang liwanag sa paligid. Walang mga yapak, wala ring tunog, basta andun lang siya. Narating na natin ang dulo ng kwento at ito ang bahagi na hindi ako pinatulog. Inamin ni Joseph na malaking pagkakamali ang pag-provoke sa nilalang ngayon at hindi na siya makatulog ngayon. Ang pusa niya na dati laging kalmado, ngayon ay ayaw nang lumapit sa banyo. Dahil sobrang pagod na sa sitwasyon, nagpasya si Joseph na harapin ito. Salamat sa lahat ng gumati at nagpadala ng mabubuting hanarin. Hindi ako masyadong nakakakuha ng maayos na tulog nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung dahil ba dito, pero susundin ko ang payo mo.
Binagsakan na naman ng pinto ngayong umaga. Sasabihin ko na lang dito na umalis siya. O sige, ito na. Malugod ka nang tinatanggap dito. Kailangan mo nang umalis. Sawa na kami sa kalokohan mo. Hindi na namin ito titiisin pa. Sige, kailangan mo nang umalis dito. Hindi. Kalokohan ito. Tumayo siya sa pintuan at inutusan siyang umalis bago pa bumagsak ang pinto sa mukha niya. Maririnig mo ang isang malalim na ongol na parang hindi sa mundong ito. Binuksan ni Joseph ang pinto at wala ng tao. Siya at ang kanyang pusa ay hindi na pumapasok sa kwartong yon at ngayon ay hinahanap na nila ang bandil. Poder mudarse de esta casa y yo. Ikaw, mananatili ka pa ba ng isang gabi sa bahay na ito? Nandyan ka mismo. Isa ito sa mga video na talagang nagpagulo ng isip ko. Mga security camera, wala namang nakita. Sarado ang pinto. Akala ng may-ari ay mga simpleng coyote lang ang nanggugulo sa kanyang mga aso. Pero ang lumitaw sa screen ay hindi naman coyote. Ano yun? Wala doon? Ano ba yan? Hindi. Nasaan ang ito? We better go now. Where's... Aso? Nandiyan ba ang aso? Bakit siya nasa kulungan niya? Ano ba? Diyos ko naman. Sige, bumalik siya. Ano ba to? Nakatitig lang ang aso. Salamat. Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko alam. Anong kalokohan yon? Isa itong maputlang nilalang, mahahaba ang mga braso at binti, gumagalaw sa kakaibang paraan, halos parang nanginginig. Tingnan mo ang mga aso, tuluyang naparalisa, nakatitig lang pero hindi umaatake, at iyon ay dahil natatakot sila. Bigla siyang tumakbo at nawala sa dilim ng mabilis, parang alam niyang may nanonood sa kanya. Kita mo, hindi ito aso o tao. Nilalang ba itong gumagapang sa gabi habang natutulog ka? Nakakatakot talagang isipin na gumagala ang nilalang na yon sa paligid ng bahay ko habang ako'y walang laban sa kama. Madalas mabigat ang enerhiya sa mga tindahan ng antigong gamit dahil puno ito ng lumang bagay na may kasaysayan mula sa mga namayapang dating may-ari. Nag-record ang security camera ng 2:00 ng madaling araw, sarado ang gusali at walang tao. Mag-ingat sa pagtingin sa pasilyo at bagay sa unahan. Nang gumulong mag-isang lumang kariton, biglang kumislap ng matindi ang ilaw sa pasilyo.
Pagkakataon lang ba ito o bunga ng sanhi at epekto? Umaandar ang kariton na parang may di nakikitang nagtutulak. Walang lindol, walang hangin. Parang ang enerhiya na kailangan para igalaw ang bagay ay hinigop mula sa kuryente ng ilaw na yon. Kung ako ang nagtatrabaho doon, hindi ako tatagal kahit 1 minuto matapos magsara. Salamat sa panonood. Kung umabot ka dito, saludo ako. Paki-like, subscribe at pindutin ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang iyong mga bangungot.